Alam nyo ba na may mga salita na bawal gawin sa caption at ganun din sa comment? Kaninang umaga lang, unang isang araw naman, mayroon namang nag-comment sa akin ng ganito na words. Marami ito sila, but I cannot mention. Hindi ko siya pwedeng ilagay din dyan sa itaas dahil magka-violation ako. I-describe ko na lang. Kaya talagang I really decided to remove. Deleted ko agad siya. Kaya bantayan natin ang ating comment section. Iwan ko nga ba na ito palagi ginagamit nila. Pwede namang mag-Google, mag-dictionary, sa YouTube o ano pa man dyan, maraming synonyms na makikita. Usually, this is the word that is overused and really used sa maling paraan na maaring ika-demonetize ng may-ari ng account at ganun din ang nag-comment sa comment section. Hindi ko banggitin, kayo na lang bahala. I will describe na lang kung ano-ano mga words na ito. Una ay ito ay tumutukoy sa karaniwan sa mga magagandang babae na may magandang katawan, lalo pa na pag ang kanyang picture post o kanyang video ay nasa beach. It is a 4-letter word na bawal ito gamitin sa caption, ganun din sa comment section. Nagsimula ito sa S. 4 na titik. Kanina, naka-erase na ako niyan. Nagtatapos sa Y. O, alam niyo na kung ano yan. Ikalawa, ito ay masarap na pagkain, usually snacks natin. May kulay puti, may kulay ang tawag dito, purple, may pink din ako nakita. Ang ibig sabihin nito ay isang uri ng pagkain na talagang kinahiligan natin, lalo na tayong mga Pilipino. Sa ibang bansa, iba ang kanyang meaning. Ito ay tungkol sa isang babae na hindi isang mabuting babae sa lipunan. Yan ang kanyang meaning. There are different meanings in other languages, in other tribes, and other group of people and culture. Ikatatlo, ang salitang ito ay nagsimula sa N, nagtatapos sa G. Usually, yan ay ginagamit kapag ang sa common na language, dialect na actually ginagamit ito ng Ilonggo, no? Isa rin ako dyan na if we are confronted with a challenge or rather there's a situation that we need to act immediately and you don't know the answer, hindi rin yan pwede. Ikaapat, kapag mayroon tayong nakita na usually kaibigan natin na nung una ay talagang ang katawan niya ay pang Miss Universe, pang model. Then after months nagkita kayo, a year, bigla na lang ay may napansin ka sa kanya na hindi na yon ang dati na pang Miss Universe. At sabihin mo sa kanya ang salitang ito, nagsimula sa M at nagtatapos sa letter A. Hindi siya pwede. Bawal yan dito. Isa pa, ay may content creator na talaga na demonetize sa mga paggamit na caption niya. Hindi niya alam na bawal pala ito. So, ito naman ay salita, usually ginagamit din ito, isang uri ng kapag mayroong mga tinatawag natin na sa parusa sa isang tao. It's a form of punishment na ginagamit natin ito. Or may inilagay ka sa itaas, ilagay ka doon at sabihin mo na sa Ilonggo ata yan na word. In other languages, hindi yan siya pwede. Nagsisimula sa B. Ganon din ang
mga salita na mga apelyido na nangulugan ito na hindi maganda, ibig sabihin na nawala na ng buhay ang isang tao or isang tao na masama. Apelyido ito pero may isang content creator na na-demonetize na rin dahil binanggit niya sa kanyang post na parang follower niya ata. So, it was misinterpreted ni Algo na yun ang salita na yun na hindi talaga pwede. Yung ano pala, yung ikalawa kanina, nagsimula yun sa P, nagtatapos sa O, 4-letter word. At iba pa, mayroon pang marami. Kaya lang, hindi ko talaga pwede siya na banggitin. Bigyan ko na lang kayo ng clue. Ganun nga. Kaya parang I was so disappointed. Hindi ko man masasabi na mga regular Facebook users lang karamihan gumagamit niyan. Mayroon nga matagal na content creator ay hindi pa niya alam na bawal pala may mga salita pala na hindi natin pwede i-post. Dapat mag-research tayo in other languages. Kaya naging kinagawian ko na bago ko gamitin ang salita na yan, I have to Google what is the meaning of this word in other languages. Dahil kung hindi mabuti, hindi ko na yan gagamitin. To be safe na lang. Kaya please na lang nanawagan ako dyan sa mga commenters, sa mga followers. Huwag naman yung gamitin yung mga salita na yun. You can use other words na huwag lang ganun. Please, maawa kayo sa amin na mga content creators na talagang we really invested so much effort, so much time. Although sa akin parang di man ako napapagod dahil ini-enjoy ko lang. Ngunit please naman iwasan natin mga salita na yan. Dahil pag nakita ko agad yan sa comment section, automatic yan, I will remove. Mayroon akong permission from Sir Mita na pwede kong i-remove ang hindi tugma at bawal sa community standards. So to make a recapitulation, there are words na hindi natin pwede gamitin sa ating pag-content. Sa caption man, sa comment, o sa return reply. Maging maingat sana tayong lahat sa mga salitang hindi pwede gamitin dito. Kung meron kayong natutunan sa aking karanasan, ay mangyari lang, pakibahagi naman ito sa ibang tao, share. Please like, comment, and share my long form video. Dahil ang